Actually, I just have a few questions. First, to Defense Counsel. Justice Cuevas, since you already rested your case, does that mean to say na hindi nyo na ipepresenta yung mga dokumento ng bangko base sa waiver ni Chief Justice Corona para i-dispute yung report ng AMLAC? Hindi pa po kami, mukha pong hindi ayos yung inyong pronouncement na na-close na kami ng evidence. Hindi pa po. We have not yet closed our evidence. We made the commitment on record that we will have no other witness other than the Chief Justice. Yes, so that's the closing of our evidence. We have not yet closed. We have not even made a formal offer of all our documentary exhibits. Babaguhin ko po ng konting. Ibig sabihin ko po ay ito. Dahil po wala na kayo ibang testigo, ibig sabihin po nito, hindi nyo nagagamitin anuman dokumentong maaaring makuha mula sa waiver ni Chief Justice Corona para patunayang hindi totoo yung AMLAC report o kung totoo yung AMLAC report. Hindi na po kami hahantong sa ganung pagkakataon dahil I'm sorry. Dahil hindi po naman namin ebidensya yun eh. All we did was to comply with the, shall we say, pronouncement or the order of this honorable court in order to show our obedience, our respect for the authority of this court, Your Honor. But as to whether we will utilize whatever document is procured through that, there is no commitment on record on that effect, Your Honor. Thank you, Justice Cuevas. May I address some questions to the prosecution? If I may address it to either Attorney Bautista or perhaps the lead prosecutor. This is more policy and tactic on the part of the prosecution, really. May I address it to Congressman Tupas? Congressman Tupas, 4 na buwan na nating pinagsisigawan, pati kayo, na magpirma na ng waiver si Chief Justice Corona. Ngayong pumirma na siya ng waiver, maaari ko po bang tanungin, papaano nyo planong gamitin itong waiver na to kung gagamitin man ninyo? Dahil ang tagal na ho ninyong hinahamon din at namin hinahamon ang punong mahistrado na pumirma ng waiver. Ngayong nandyan na po yan, ano po ang balak ninyong gawin? Pag-usapan namin on the part of the prosecution po ay tapos na ang nag-arrest na kami ng kaso namin at nagre-rely kami doon sa AMLAC report at sa testimony of the Ombudsman at wala na kaming rebuttal evidence. So as far as the prosecution is concerned, sirado na ang aming kaso. And we're preparing now for the closing arguments on Monday. Naguguluhan lamang po ako dahil nagbotohan pa kami kung gagalangin ba yung TRO ng Supreme Court o hindi. Nagdebate at nag-away-away kami kung bubuksan ba yung mga account o hindi. Ngayong bukas na, parang wala nang interesado bigla. Hindi ko ho maintindihan yon. Kasi kanina, meron na rin dito kaninang ruling ang ating presiding officer na hindi na rin pepresenta ng defense yung wala na rin additional evidence with respect dun sa waiver. At nag-agree ang prosecution na nag-rest na rin kami naming kaso, wala kami rebuttal evidence. Yun po ang napag-usapan kanina dahil nag-usap rin kami ng Defense Counsel about this, Senator Escudero. Sa panig po namin maliwanag na hindi kami pwede magpresenta ng ebidensya at ipanalo ang kaso sa panig man ng depensa o ng prosekusyon. Subalit sa punto de vista at sa mata namin man o ng publiko, parang malaking kawalan kung sakasakali. Yung pagkakataong binibigay nito para mapalakas, mapatunayan o mapahina ang posisyon ng magkabilang panig. Hinihimo ko sana ang magkabilang panig para po sa amin at sa publiko na pakinabangan at gamitin ho natin itong pagkakataong ito. Pero hindi po namin kayo kayang diktahan at hindi ko kayo dinidiktahan kaugnay nito. Just one more point, Mr. President. To the distinguished Chief Justice, CJ, magandang hapon po. Ang dating po sa akin ng inyong testimonya ay... Excuse me. Okay. Sige, okay, thank you. Because he was already complaining to us, Your Honor, that he's not feeling well anymore.
So I wanted to bring that home to the knowledge of the court and ask the court's permission to kindly excuse the witness already. Tapusin na lang po natin si Senator Escudero kung pwede. Sige po. All right. Sige po. Thank you. Kung mamarapatin po niyo, CJ, isa na lamang po. Paumanhin po. Well, the Chief Justice is excused. Tatapusin na lang po natin si Senator yun. Escudero. Inamin po ninyo na meron kayong dollar deposits at peso deposits na wala sa salin nyo. Subalit, ang pagkakaintindi ko po, commingled yung ibang peso deposits at hindi nyo kailangan i-deklara yung dollar deposits base sa inyong paniniwala na dahil sa 6-4 to 26. 6, hindi nyo po ito kailangan i-deklara. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung because of the absolute confidentiality rule po. Kasi sa aking pag-aaral po ng batas, wala naman pong talagang hindi po naman rini-require na unless let me rephrase what I'm trying to say. Yung requirement po ng confidentiality ay guaranteed by 6426. At nabanggit ko po nung Tuesday, sinite ko po yung pag-aaral nun si Director Estrella Martinez na SALN expert po ng BIR na for 32 years. Sa kanyang pag-aaral, sinabi po niya, in her 32 years na pagsusuri ng mga iba't ibang SALN as a member of the BIR SALN group, wala pa po siyang nakitang kahit na isang SALN ng public official na nagtaglay po ng dollar deposits. Kaya siguro po malinaw naman po yung batas hindi naman po natin kailangan i-belabor. Kung malinaw lang po yung batas, siguro wala namang choice ang lahat ng tao kundi ilagay po yung dollar deposits. So, ibig sabihin po, Chief Justice, inilalagay nyo na po sa kamay ng hukumang ito ang pagdesisyon ng mangyayari po sa inyo. Depende kung sumasang-ayon po kami sa interpretasyong yan na binigay ninyo o hindi. Ang sinasabi ko po, Senator, there seems to be a conflict between the SALN law and the FCDU law. Hindi naman po ngayon lang ako nag-ipon ng dollars na yan. Nung araw po naman, nung nasa privado pa ako. Ngayon, kung biglang sasabihin sa akin ng ninuman, mali ka dapat linagay mo. Sabi ko, ang sasabihin ko naman po, ano yung pagbabasihan ko po naman nun? I relied on the law. Ayun po ang sabi ng batas. Yun din po ang sabi ng Constitution, as may be provided by law. Yung law po yun, yun nga, yung FCDU law na yun. So, tinignan ko rin po kung merong mga desisyon itong nag-umpisa na itong impeachment trial na ito. Tinignan ko po kung merong desisyon ng Korte Suprema interpreting which prevails, whether it's the SALN law or the FCDU law. Wala naman pong desisyon din ng Korte Suprema tungkol yan. So, I relied on it in good faith. Maraming salamat po, CJ. Isa na lamang po. Binabati ko po kayo sa pagpirma nung waiver ng secrecy of bank deposits kayo din ng FCDU. Meron ho kaming panukalang batas tungkol dyan na naglalayong lahat ng opisyal na required mag-file ng SALN ay magpirma po ng waiver ng secrecy of bank deposits. Sana po ito ay mapagtibay sa lalong madaling It's the least I can do po for our people, for transparency. Para sa taong bayan ko po ginawa yun. Salamat po, CJ. Salamat din po. Thank you, Majority Floor Leader. Mr. Chief Justice, Because of, yes. are you Yes, Your Honor, requesting I'm very, very tired already. all right? The witness is discharged. Your Honor, please, before the Chief Justice actually read the witness stand, Your Honor, may we just place on record a medical bulletin which we took liberty, Your Honor, in marking. Actually, counsel, the
Chief Justice is discharged, you can make your manifestation so that he will He can not suffer step on the down. witness's stand.